Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Lagot na, Senator Villanueva di kinaya ang malaking kahihiyan kung sa kaliwat kanan kasi ng mga pambabatikos ngayon na natatanggap ng apat na mga senador na di umano'y dawit sa napakalaking anomalya sa mga palpak na mga flood control projects ay isa ngayon si Villanueva na inaakusahan na may alam di umano sa mga contractors na pinaimbestigahan ng Pangulo dahil sa mga ghost flood control projects sa Bulacan. Lumalabas sa ngayon ang mga patunay na naglilink kay Villanueva sa ilang mga district engineers na taga DPWH. Nagiging sentro ngayon ng pambabatikos at galit ng marami ang mga taga DPWH at mga contractors na nagpapatupad ng mga ghost projects at palpak na mga flood control na ito. Una nang sinabi ni Villanueva na wala siyang koneksyon sa sinumang mga taga DPWH sa Bulacan, subalit lumalabas ngayon na mismo umano si Engineer Henry Alcantara ang nagpasalamat kay Villanueva dahil sa mga project na binadgetan nito sa probinsya ng Bulacan. At ngayon naman ay nalantad ang dating post na ipinakilala ni Villanueva si Engineer Alcantara at sinabi mismo niya na kanyang engineer. Alam ng marami na kamakailan lamang ay sinibak si Engineer Alcantara sa DPWH dahil sa mga malaking anomalya sa mga flood control project sa 1st District ng Bulacan. Dagdag pa dito ay nagpapamudmud di umano si Alcantara ng milyon-milyon sa kasino. Milyones di umano ang tinatalo nito sa kasino. Alam ng marami na baluarte ng mga Villanueva ang Bulacan. Kapatid ni Senator Villanueva ang mayor ngayon ng Bukawi, Bulacan na si Mayor Junjun Villanueva. Subalit biglang sentro ng kontrobersiya itong Bulacan. Nang datnan mismo ni PBBM ang mga ghost project doon at mga substandard na mga flood control na tinipid ang budget na bilyon-bilyon ang halaga. Mismo si DPWH Secretary Bunuan ang umamin na mayroong mga ghost project sa Bulacan. Kung kaya ay matindi ang panawagan ngayon ng mga Pilipino na tanggalin at panagutin din si Bunuan dahil sa pagiging garapal nito at bulag nito sa mga nangyayari sa departamento ng DPWH. Tungkol naman kay Villanueva ay imposible na hindi nito alam ang mga nangyayari sa mga flood control projects na priority project ng kanilang insertion kasama sa Escudero at iba pang mga senador sa national budget. O dito tayo mga kabunyog sa ikalawang topic natin. Itong tungkol kay Villanueva na naman. Ha? Noong nakaraan, gusto nating i-refute yung sinasabi na hindi raw kilala ni Villanueva yung mga DPWH sa central office, kahit daw doon sa Bulacan, hindi niya kilala yan. Mga contractors, hindi niya daw yan kilala. Pero nung nakaraan, pinakita natin, mismong yung controversial na district engineer, si Villanueva, si Alcantara, nagpakilala sa kanya. Dito naman sa makikita natin, pinakilala naman ni Villanueva yung district engineer, si Alcantara. Sa paano mo ngayon masasabi na hindi sila magkakilala? Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, ito na, may ebidensya na naman. Si Villanueva, hindi totoo na wala siyang kilala sa mga DPWH or sa contractors ng DPWH. Nauna na, nung nakaraan, pinakilala ni Engineer Alcantara mismo, si Villanueva, na ito yung nagdadala ng pundo sa mga projects ng Bulacan. Ngayon naman, sa isang event, si Villanueva naman ang nagpakilala kay District Engineer Alcantara. Tinawag niya pang ang aking District Engineer. Aking. Ibig sabihin District Engineer niya, tao niya. No, ang taga Bukawi o taga saan ba ang mga Villanueva? Taga Bukawi. Kaya sinabi niyang ang sinasabi niyang pinakapugi daw na district engineer ng DPWH, ganon katindi yung pakakilala niya dito kay district engineer Alcantara. Ay kontrobersyal ito ngayon si Engineer Alcantara dahil dito sa mga ghost projects at mga katiwalian dito sa mga flood control project sa Bulacan. Dumidistansya ngayon si Villanueva. Ay grabe ka naman Villanueva. Matapos mong ipakilala ng na ang aking district engineer, ngayon sasabihin mo hindi mo kilala. Wala kang kilala. Ang tindi mo naman magkanulo. At sabi pa ni Villanueva, wala daw siyang alam sa mga figures na yan. Yang mga numero na yan, ang laki pala, nalulula daw siya, ngayon niya lang niya nalaman. Sus, niwala naman tayo.
Maniwala naman tayo dyan. Ang malinaw dito, unang-una, si Chis Escudero, nagkumuha ng insertions, 142.7 billion. 142.7 billion noong 2025 budget. Itong budget ngayon, si Chis Escudero yun. Sa 142.7 billion na yun, na sinasabi ni Chis, maliit lang naman yun. Sa 142.7, ang 12 billion dun para sa Bulacan. 12 billion Bulacan, nangunguna sa binigyan niya. Yung kanyang probinsya na Sorsogon, 9 billion. Yung sa kanya, yung nangunguna, 12 billion. Sino ba ang Bulacan? Sino ba ang Bulacan? Sino ba ang senador sa Bulacan? Ay di si Joel Villanueva. So hindi malayo na yung 12 billion na yun, ang lumakad nun, si Joel Villanueva. Sasabihin nila, wala daw, hindi raw yan ginagawa nila. O naghugas kamay si Chis, hindi raw siya nakikialam sa pag-identify ng mga projects, wala daw, pagpupundo, hindi daw. O ganun din si Joel Villanueva. Pero ngayon, ito, napanood natin, sa kabila ng pagsabi ni Joel Villanueva, hindi niya alam yung mga figures na yun, hindi siya nakakaalam nun, wala nga siyang kilala doon. Wala daw siyang kilala sa Bulacan na pwedeng contractor or district engineer or DPWH engineer. Pero yun na nga, kitang-kita natin nung pinakilala niya yung district engineer na yun, si Alcantara. Ang aking, kanya pala sa kanya palang district engineer yun. Ang aking district engineer. Di ba? Ang linaw ng pagkakapakilala taga Bukawi. Ang Bukawi, lugar yan nila ng mga Villanueva. Kaya ano ito? Nagsisinungaling. At in fact, nakita natin kanina na uutal na si Joel Villanueva doon sa pagsisinungaling sa Senado. Obvious na nagsisinungaling. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yan yung Mga kabunyog, dito sa Naga City at Camarines Sur, maraming projects ang Centerways Construction. Ang aalamin natin dyan, kasi minsan, may mga politiko dito na nagpapasalamat kay Chis Escudero. Sabi nila, salamat kay Senate President Chis Escudero sa pagbigay ng project dito ng flood control. Tapos halimbawa, flood control project, nagpasalamat yung mayor dito. Kay Chis Escudero daw yun na project. Tapos ang contractor, Centerways Construction, paano ngayon sasabihin ni Chis na wala siyang koneksyon doon sa kontraktor na yun? Yan ang dapat kasing iniimbestigahan ng Senado at saka ng Kamara Yun dapat ang inaalam. Halimbawa, pag kinumpara, alam naman natin na itong Centerways Construction, maraming projects na hawak, kaya nga kasama sa top 15 Yung Centerways Construction, yung nag-donate kay Chis Escudero, si Lubiano, ng 30 million. So, ibig sabihin, kung yung mga in-insert ni Chis Escudero na mga projects ay ang nag-i-implement din ay yung Centerways, alam na this, di ba? Alam na this. Ano yan mga kabunyugi? Parang, di ba, napakasimple ng logic. Ang lumalakad ng mga project si Chis. Halimbawa, dito sa lugar na to, lagyan natin ng ganito. Dito sa lugar na to. Pagdating naman sa kontraktor, halimbawa, yung project na na-identify ni Chis, ang nag-implement nun ay Centerways Construction. Yun na, malinaw na yun. Kaya nga sana dapat nating malaman, ano ba ang mga insertions ni Chis Escudero na mga project? Tapos sino ang kontraktor nun? Yun lang Yun lang ang dapat malaman natin. Kaya lang, kay Marcoleta sana yan. O kaya sa Kamara. Ang tanong, iimbestigahan ba ng Kamara ang mga proyekto ni Chis Escudero? Ay natural, hindi. May tawag sila dyan. Interparliamentary courtesy daw. Doon naman sa Senado, alangan namang iimbestigahan ni Marcoleta. Ano yung mga insertions ni Chis Escudero? Sino ang kontraktor na nag-implement nun? Kasi kapag natahi natin, ito yung in-insert ni Chis Escudero, kanya itong project na ito, siya ang proponent nito, at ang nag-implement nito ay yung Centerways Construction, na ang may-ari ay si Lubiano, na nagbigay sa kanya ng 30 million, di malinaw na ngayon ang connection. Malinaw na ngayon ang connection. Iyan na nga ang
Kaya nga mayroon tayong provision sa Omnibus Election Code, yung Section 95, paragraph C, bawal sa mga korporasyon, bawal din sa natural persons kung magbigay ng donation sa mga kandidato o sa anumang partisan political activity kapag sila ay may mga transaksyon sa gobyerno. Bakit? Para nga hindi mapaboran eh. Sabi tuloy ni Leonard de la Torre, attorney, hambugo na Maria. Tingnan nyo yan, yung picture na yan nakikita nyo. Si Chis Escudero yan. Siya ang pinakabisita dyan sa mga inauguration ng mga projects na yan. Yan, bidang-bida siya dyan. Gagawin ba siyang bida dyan? Kung wala siyang papel sa project na yan? It's either siya yung lumakad niyan. Di ba? Ibig sabihin siya yung gumawa ng paraan na magkaroon ng pondo ang project na yan. Nandyan siya, siya yun. Siya yung bidang-bida dyan. Alam nyo ngayon mga kabunyog, lahat ng kontraktor, lahat ng politiko, ang sinasabi nila, wala kaming alam dyan sa project na yan. Pinagluloko tayo eh. Kahit yung mga kabunyog, si Arnan Panaligan. Si Arnan Panaligan, yung binanggit ni Senador Ping Lacson doon sa kanyang privilege speech, nung eleksyon, pinagmalaki ni Arnan Panaligan, accomplishment niya, yung mga projects na yun, ilang bilyon na projects yun, doon sa kanyang distrito sa Oriental Mindoro, kasama na yung Nauhan, isa yon yung bayan ng Nauhan. Ay ngayon, controversial yung mga flood control projects na yun. Di ba? Yan yung galit na galit yung governor ng Oriental Mindoro kasi ayaw siyang pa-inspeksyonin nung security guard ng construction company. Bawal yung kontraktor, pinagbawalan siya, galit yung O ngayon, controversial yun ngayon. Controversial. Sabi ni Ping Lacson, si Congressman Arnan Panaligan ay bilyon-bilyon ang nakuhang pondo para sa kanyang mga proyekto sa Oriental Mindoro na ngayon ay substandard, nag-collapse. O ngayon, dinideny ni Arnan Panaligan yun. Hindi naman daw kanya yung projects na yun. Ano daw yun? Nando na daw yan sa National Expenditure Program. DPWH ang nag-identify. Imagine. Grabe talaga itong mga politikong ito. Ganyan din yan si Chis Escudero. Ganyan din si Joel Villanueva. Ano yung sabi ni Joel Villanueva? Ginamit pa si Secretary ng DPWH, sabi, Mr. Secretary, ako po ba naglalabi sa inyo ng mga projects? Sa mga lugar na gusto ko? Pakita, sagot po para malaman ng publiko. Siyempre, sabi ni Secretary Bunuan, hindi po, Honorable Senator. Siyempre, alangan namang sasabihin doon na naglalabi siya. Tapos ngayon, kumakalat na ngayon yung video. Yung controversial na district engineer, anong sabi? Salamat kay Senator Joel Villanueva sa paglagay ng pondo dito sa project na ito. Yun. Diba? Amado Pabian, shout out sa'yo. Kabanyog Amado Pabian. O kita nyo? At saka ito tandaan nyo mga kabunyog. Ang Sorsogon ngayon, kung mapupuntahan nyo ngayon, grabe ang construction na ginawa. Grabe ang construction ng Sorsogon province. Marami nga ang nabigla dyan. Panahon ni Chis Escudero, tambak talaga ang construction. At ang governor ngayon ng Sorsogon, si Hamor. Si Hamor, kakampi nila Chis Escudero, sila yung may alliance ngayon. Yung mayor ng Sorsogon City, Hamor. Yung governor ng Sorsogon Province, Hamor. Yung congressman ng 1st District, Escudero. Yun, magkakaalyado sila. Sino ba si Hamor? Si Hamor, yung anak ni Hamor, ay napangasawa ng anak ni Jokno, yung dating finance secretary. Nung buhay pa, ang congressman dito sa Camarines Sur, si Nonoy Andaya, naging majority floor leader yon. Question ni Nonoy Andaya, bakit 6 billion ang budget ng Sorsogon? Tinanong noon si Jokno, hindi ba ito'y dahil
Kung anak mo ay napangasawa ng anak ng mayor na ay ng governor ng Sorsogon, yun. Diba? Ang tindi ng koneksyon. Ganyan. Tapos ngayon, ang titindi ng mga ito maghugas ng mga kamay, ay, awan ko. Ang matindi lang kasi dito mga kabunyog, mga kababayan, lahat sila nagsasabing wala silang alam sa pag-identify ng mga projects, pagpundo ng mga projects na yan, hindi sila involved dyan. Kahit yung mga contractors na nilagay dyan, hindi sila nakialam dyan. Sino namang maniniwala sa kanila dyan? Kaya nga sila tumatakbo sa gobyerno. Kaya sila tumatakbo sa gobyerno paulit-ulit. Kaya nga may political dynasty kasi marami silang project na pinupunduhan, sila ang lumalakad ng projects na yan. Pag napunduhan yung project na yan, sila ang naglalagay ng contractor dyan. At yung contractor na yan, nagbibigay sa kanila yan. Tulad ng sinabi ni Ping Lacson. Eleksyon, yung contractor na yan na pinabura nila, yan din ang tutulong sa kanila ng panggasto sa kampanya. Huwag na tayong maglukuhan. Siyempre kasi hindi nila aaminin yan. Katulad din ng bilihan ng boto, hindi naman nila aaminin na bumibili sila ng boto sa panahon ng eleksyon. Wala namang aamin ng ganun. Walang aamin na politiko doon. Pero alam natin na ganun ang nangyayari sa bansa natin. Ngayon, anong gagawin natin na mamamayan? Maniniwala tayo sa panluloko ng mga ito. Di ba? Ha? Mga kabunyog. Maniniwala ba kayo kay Chis Escudero? Hindi sila nakikialam sa proyekto? Senate President ka? Hindi ka nakikialam? Si Joel Villanueva, sabi nga nung district engineer nung nagsalita doon sa isang event, sabi daw ng kapatid, ang kapatid ni Joel Villanueva, si Johnny, yung mayor namatay na yon. Pero yung kapatid niya, yung Junjun, mayor na ngayon. Pero bago si Junjun, yung Johnny, nung mayor pa yung Johnny, sabi dito kay yung district engineer, huwag kang mag-alala DE, district engineer, bahala na si Dico, yung kapatid niya daw. Kaya nagpasalamat yung district engineer na yon na sobrang yumaman na. Nagpapatalo na ng milyon sa sugal sa casino. Sabi nung district engineer na yon, salamat kay Senator Joel Villanueva at sa kanilang pamilya sa mga pondong binibigay dito sa bayan ng Bukawi at sa probinsya ng Bulacan. Wow. Tapos sasabihin ni Joel Villanueva, hindi siya naglalabi ng mga pondo. Sinong pinagluloko nyo? Ay, nakakasuka tong mga to. Tapos may lakas ng loob yan mag-imbestiga. Mag-iimbestiga yan. Nag-iimbestiga sila ngayon, Senate Blue Ribbon, Tricom, tapos ang ididiin nila yung kontraktor. Nakakaano lang kasi mga kabunyog, ang mga Escudero na ang tagal na sa politika. Bakit lahat ng anak ng pamilya nila nasa politika? Yung tatay niya nasa politika, yung nanay niya nasa politika, yung kapatid niya ngayon na babae, si Det Escudero, pumalit sa kanya. Kay Chis Escudero bilang congresswoman doon sa 1st District. Bakit? Ha? Dahil kapag congressman ka, kapag senador ka, marami kayong mga proyekto, marami kayong pondo. Nakontrolado nyo ang mga pondo na yan. May hawak kayong mga pondo. Noong panahon, legal yan, pork barrel. Diniklara na kasi ng Korte Suprema na illegal eh. Di wala na, ayaw na nilang tawagin na may pork barrel sila. Pa rin silang pork barrel, patago na nga lang. Di ba? Noong mga panahon kasi, may pork barrel pa. Dito, panghuling topic natin. Panghuling topic natin. Itong mga Diskaya, itong mag-asawang Diskaya, Sara ba yan? Sara at Curly Diskaya. Ano ngayon, laman ng mga balita, iimbestigahan na ng BIR ang kanilang mga buwis na binabayad, at ang customs, iimbestigahan rin yung kanilang mga mamahaling sasakyan, luxury cars. Ito, mga kabunyog,
Iimbestigahan na ng BIR kung nagbabayad ba ng tamang buwis ang pamilya Diskaya. Iimbestigahan na ng Bureau of Customs yung kanilang mga mamahaling sasakyan. Kasi talagang bakit iimbestigahan ng BIR? Bakit iimbestigahan ng Bureau of Customs yung mamahaling sasakyan nila? Kagagawan din itong mag-asawang ito eh. Ibinandila nila, iflinont. Pinagmalaki, pinagyabang nila ang kanilang yaman. O ngayon, nakakuha ng atensyon ngayon. Nagbabayad ba kayo ng tamang buwis? Yang bang mga mamahaling sasakyan na yan na galing pala sa abroad, mga 100 na sasakyan yan, paano ba yan dinala sa Pilipinas? Nagbayad ba yan ng tamang customs, custom duties? Yun, iimbestigahan na. Bakit kayo ngayon iimbestigahan? Pati sa Senado iimbestigahan. Linagay nila sa alanganin ang sarili nila. Sino may kagagawan nun? Sila rin. Naging mayabang sila. Binandila nila yung yaman na yan. Nagpa-picture pa sila kay Julius Babaw, Corina Sanchez, yun. Kumalat. Kumalat yung Kaya ngayon, kagagawan din nila. Kung ganun, kung ngayon ay nalalagay sila sa mga problema, nag-backfire sa kanila. Yung pagbabandila nila, pagyayabang ng yaman, magba-backfire sa kanila ngayon. Nagiging ngayon? Nakuha nila yung atensyon ng mga ahensya ng gobyerno. O yan, kagagawa nila. Kaya mga kabunyog, ang DPWH, ang Senado iimbestigahan na sila eh. Pinapatawag na sila ng Senado, ng Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon. Hindi sila umattend nung isang araw, September 1. Pag hindi pa raw sila umattend, ipapa-aresto na eh. Doon sa pagdinig na yan sa September 1, papalabasin diyan yung ano ba yung nila, mga kontrata? Imaginein mo naman kasi 31 billion yata ang nakuha nilang kontrata. Nang tinanong pa ito si Diskaya, nung tinanong ni Julius Babaw, ano po ang naging daan para kayo yumaman? Kasi galing kayo sa mahirap. From rags to riches. Ano po ba ang naging daan para kayo yumaman? Alam niyo kung anong sagot ni Sara Diskaya? Nang mapasok daw sila sa pagkukontrata sa DPWH. Yun lang. Nang mangontrata na daw sila sa DPWH, yun. Okay lang sana yan kung yung mga kontrata mong nagawa ay magaganda ang mga ibig sabihin, hindi substandard, hindi defective, maayos, ang ganda ng record mo. Ang problema hindi. Yung mga projects nila, halimbawa yung binisita ni PBBM doon sa yung binisita ni PBBM, yung sa St. Timothy yun eh. Doon sa isang barangay sa Kalumpit. Yun? St. Timothy. Ang may gawa noon, palpak. Hinawakan niya yung simento, ganyan. Kaninong project yun? St. Timothy. Sino ba yung St. Timothy? Yun, kila yun? Kila Diskaya yun. Yung mga proyekto sa iba-ibang lugar, St. Timothy, St. Gerard, kung hindi man Alpha and Omega. Kanila lahat yun. Doon yun sa Actually, siyam ang kumpanyang tinayo nitong mag-asawang Diskaya, lahat nangungontrata sa DPWH. Talagang sila yung nangunguna dun sa listahan. Kaya ngayon, pinicture nila yung kanilang yung kanilang bahay, pinakita kay Julius Babaw, kay Corina. Hangang-hanga si Julius Babaw at si Corina. Sabi, ang swerte nyo naman, ano bang naging dahilan kaya kayo naging sobrang yaman? Talagang from rags to riches na kwento. Ayun, kaya lang nung tinanong, from rags to riches, anong dahilan? Pagpasok nila sa pangungontrata sa DPWH, patay. Alam naman natin ang imahe ng DPWH. Pag sinabi mong kontraktor ka ng DPWH, medyo questionable na yan. Okay lang sana kung maayos yung mga project. Tulad ngayon na yun. Lumalabas ngayon ang daming mga substandard, defective na mga projects. Marami pang ang flood control project sa Manila, Metro Manila, NCR. Nakatingga, hindi gumagana. Kaya ngayon, yung mga pagbaha na yun, pwede pang sa kanila na naman yun tapos habang yung mga proyekto mo palpak, substandard, ang yung mga sasakyan, 100, mamahalin lahat, galing sa abroad. Tapos yung bahay mo, ang rangya-rangya, parang palasyo. Pinagmamalaki mo yon, yan. Yan ang problema dyan. Kaya yung yung pagbabandila ni Sara Diskaya at ng asawa niya ng kanilang yaman, pina-feature pa nila na nakita ng marami. At ano pa siya, imagine niyo, bakit mo binili tong Rolls Royce na ito na sasakyan? Ano pong nagustuhan niyo diyan? Sabi ni Julius Babaw. Sabi ni
Hindi. Ang gusto ko lang naman dito, ang gusto ko dito, nagustuhan ko yung payong. Kasi may payong siya. Imaginin nyo yan. Bumili ng Rolls Royce dahil sa payong. Tapos yung Bentley naman na sasakyan, mahal din yun. Bakit niya naman binili? Dahil naman daw doon sa wine. Yung cup ng wine. Mayroong cup ng wine doon. Ay, para pinagyabang mo. Dahil lang pala doon sa payong, binili mo yung Rolls Royce. Dahil lang doon sa cup ng wine, ano yun, binili mo yung Bentley. Ano yan eh, talagang pinagyabang mo. Talagang pinagyabang mo ang yaman mo. Ha? Kaya lang, pag tiningnan, saan galing? Ikaw na rin nagsabi, pangungontrata sa DPWH. Okay, tingnan natin yung mga kinontrata mo sa DPWH. Yun na, substandard. Kaya kahit yung DPWH ngayon nalalagay sa alanganin, silang mag-asawa rin nalalagay sa alanganin. Bakit? Eh, binandila rin kasi nila. Yung iba nga, sinisikri, ano yung ganyan, hindi yan binabandila kasi nga makaka-attract ng attention yan. O ngayon, na-attract yung attention ng BIR. Nagbabayad ba kayo ng buwis? Pati yung customs, Bureau of Customs, titingnan na ngayon. Yung Ang isa pang paraan, ha, ng pagdano nila, itong mga politiko, di ba? Naghuhugas kamay, yan, ang isa pang paraan, maghugas kamay na. Hindi pa nga tinatanong, hindi pa nga nadadawit ang pangalan, nagdidepensa. Sino ang alam nyo na mga senador na hindi pa nga nadadawit ang pangalan, hindi pa nga nababanggitan, nagdidepensa na? Ha? Mga kabunyog, sige nga, pahulaan tayo. Alam ko naman, kahit pahulaan ito, alam nyo ang sagot eh. Sino yung mga politiko na hindi pa nga nababanggit ang pangalan, hindi pa nga nadadawit, wala pa nga pinapangalanan si Senator Ping Lacson, pero nagkakandara pa na sa pagdepensa, naghuhugas kamay na, sinasabi kagad. Secretary, tanungin kita, ako ba'y naglabi sa'yo ng mga projects? Okay yung ano mo, Joseph Tutorials, Joel Villanueva. Diba? Anong ibig sabihin nun? Yan, si Bongo, si Villanueva, si Mark Villar, tama kayo, si Escudero. Lahat sila naghuhugas na ng mga kamay. Lahat sila nagdidepensa na. Hindi pa nga nababanggit ang mga pangalan nila. Wala pa nang sinasabi na sangkot sila. Anong sabi kaagad ni Boy Dila, ni Joel Villanueva? Secretary, matanong nga kita, mayroon ba akong linabi sa'yo ng mga project sa DPWH? Sabi naman ni Secretary, syempre naman, alam nga namang nakalive yun. Sasabihin mo, opo, mayroon po kayong linabi, Senator. Syempre sasabihin ni Bunuan, wala. Yan. Tapos ganun din si Bongo. Sabi naman ni Bongo, I am a senator. I am a legislator. Hindi ako involved sa anumang transaksyon sa flood control. Si Chis Escudero naman, ano naman ang depensa ni Chis Escudero? Totoo, kaibigan ko si Lawrence Lubiano, nagbigay yan ng 30 million sa akin. Pero hindi ako nakialam sa mga kontrata. Hindi ako nakialam sa pag-identify. Yun. Pag-implement, pag-bidding, lahat sila nagdidepensahan na. Lahat sila nagdidepensahan na, mga kabunyog, mga nagkakandara pa, nagpapanik. Ganun din si Mark Villar. Sabi ni Mark Villar, grabe ang ginawa ninyo. Sabi naman ni Jingo Estrada, ang nakakadiri kayo. Yan. Kaya, ano ito? Anong nangyayari? Anong nakikita natin? Lahat sila, yung mga senador, mga kongresista, lahat sila ngayon nagkakandara pa. Nagkakandara pa sila, nagpapanik. Nagpapanik sila lahat. Kumbaga si congressman, saka si senador, tinatawagan yung engineer ng DPWH kung saan linagay niya yung project niya. Sinabihan, DE, ay regional director, ayusin niyo yung project natin dyan. Baka maano tayo niyan, malagay tayo sa alanganin. Kaya ngayon, nagkakandara pa. Nagpapanik. Ang ginagawa naman ng ayan, kung pwedeng lagayan, suhulan, arigluhin nyo na. Yung mga media,
Ay, bigyan nyo na para hindi na tayo ibalita. Oh, ganyan yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang malinaw,